Madilim pa ang langit nang magising si Mang Mario. Tahimik niyang sinuot ang kupas na t-shirt. Sa maliit nilang kusina, mabilis siyang nagtimpla ng kape. Pagkatapos ay tinapay lang ang kanyang kinain bago nagtungo sa garahe ng jeep. Sanay na si Mang Mario sa ganung buhay. Bago pa sumikat ang araw, nasa kalsada na siya. Kilala siya sa ruta bilang masayahin at palabirong driver. Kahit pagod, palagi pa rin siyang may ngiti sa mga pasahero. "Good morning po, kasya pa sa likod. Ingat po sa pagbaba." Minsan, kahit tirik ang araw at dikit-dikit ang biyahe, tuloy lang siya sa pasada. Para kay Mang Mario, sulit ang lahat ng pagod basta na pag-aaral niya si Nico sa magandang paaralan. Iyon ang kanyang pinakamalaking pangarap. Pagsapit ng gabi, pagod siyang umuwi dala ang maliit na supot ng ulam. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Nico na gumagawa ng assignment. Napangiti siya. "Kamusta school, anak?" Mahina niyang tanong. "Okay naman po," sagot ni Nico nang hindi tumitingin. Tahimik na umupo si Mang Mario habang pinagmamasdan ng anak. Sa kabila ng pagod, gumaan agad ang kanyang pakiramdam. Habang lumalaki si Nico, mas lalo niyang napapansin ang agwat nila sa kanyang mga kaklase. Sa paaralan, karamihan sa mga kaibigan niya ay may mamahaling gamit. May bagong cellphone, branded na sapatos, mamahaling bag at relo. Minsan, nagkukwentuhan ang mga kaklase niya tungkol sa bakasyon nila sa beach at mall shopping kasama ang pamilya. Tahimik lang si Nico sa gilid. Hindi niya alam kung paano sasabay sa usapan. Isang araw, napatingin siya sa luma niyang sapatos habang ang katabi niya ay may bagong rubber shoes na mamahalin. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Mang Mario na inaayos ang barya at perang kinita sa pasada. Mainit ang ulo ni Nico ng gabing iyon. "Pa, lahat sila may bagong sapatos," sabi niya habang inilalapag ang bag. Napatingin si Mang Mario sa anak. "Nasisira na rin itong gamit ko." Tahimik mo na si Mang Mario bago bahagyang ngumiti. "Pag-iipunan natin, anak." Pero imbes na gumaan ang pakiramdam ni Nico, lalo lamang siyang nainis. Humiga siya ng maaga ng gabing iyon. Habang nasa sala si Mang Mario, tahimik niyang tiningnan ang lumang wallet. Pagkatapos ay marahan siyang napabuntong hininga. Kinabukasan, maaga na namang umalis si Mang Mario habang mahimbing pang natutulog si Nico. Tahimik niyang isinara ang pinto upang hindi magising ang anak. Kahit mabigat ang katawan niya dahil sa pagod, pinilit pa rin niyang bumiyahe. Habang umaandar ang jeep sa maalikabok na kalsada, paminsan-minsan ay hinihimas niya ang masakit na likod. Pero sanay na siya roon. Mas mahalaga para sa kanya ang matrikula ni Nico kaysa sa sarili niyang pagod. Madalas ding lampas tanghali bago siya kumain. Kung minsan, tinapay at tubig lang ang sapat na upang makatipid. Tuwing may project o bayarin sa school, dumodoble siya ng pasada kahit gabi na. Ayaw niyang maranasan ni Nico ang hirap ng buhay. Isang gabi, habang tulog ang anak, tahimik na binuksan ni Mang Mario ang maliit na lalagyan ng pera. Isa-isa niyang binilang ang natitirang kita. May nakasulat na listahan sa lumang papel: tuition, baon, project. Sapatos ni Nico. Matagal siyang nakatitig doon bago marahang ngumiti. Pagkatapos ay itinabi niya ang natitirang pera at pinatay ang ilaw. Bukas, panibagong pasada na naman ang haharapin niya. Mainit ang sikat ng araw na yon. Halos dikit-dikit ang biyahe ni Mang Mario dahil maraming pasahero. Kahit mabigat ang katawan niya, tuloy pa rin siya sa pasada. Habang nagmamaneho, nakaramdam siya ng matinding hilo. Bahagya niyang hinawakan ng noo at pilit na huminga ng malalim. Pero hindi mawala ang panghihina. Parang umiikot ang paligid. "Boss, okay ka lang?" tanong ng isang pasahero nang mapansing namumutla siya. "Okay lang, kaya pa," mahina niyang sagot. Ngunit ilang sandali lang, biglang lumabo ang kanyang paningin. Napahinto siya sa gilid ng kalsada. Nagulat ang mga pasahero nang yumuko siya sa manibela habang hinihingal. Mabilis na lumapit ang ilang kapwa driver upang tulungan siya.
Dalhin na natin sa ospital. Samantala, nasa bahay si Nico nang makatanggap ng tawag mula sa terminal. Bigla siyang kinabahan. Mabilis siyang nagtungo sa ospital habang malakas ang kabog ng dibdib niya. Pagdating niya roon, nakita niya si Mang Mario na nakahiga sa kama, maputla at mahina. Tahimik na natigilan si Nico. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi pala kayang dalhin ng ama ang lahat ng pagod mag-isa. Kinabukasan, bumalik si Nico sa bahay upang kumuha ng dagdag na gamit para kay Mang Mario sa ospital. Tahimik ang buong bahay. Habang naghahanap siya ng damit sa cabinet, isa-isa niyang napansin ang mga gamit ng ama. Kupas na ang mga damit nito. May tahi ang ilang manggas. Ang medyas ay manipis na at may maliliit na butas. Napatigil si Nico nang makita niya ang lumang sapatos ni Mang Mario. Halos pudpud na ang ilalim nito. Tahimik niyang naalala ang sarili niyang mga reklamo tungkol sa bagong sapatos. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Pagkatapos, nagtungo siya sa jeep ng ama upang kunin ang ibang gamit. Pagpasok niya roon, nakita niya ang maliit na sobre na puno ng resibo ng tuition at school payments. May maliit ding notebook sa tabi ng manibela. Pagbukas niya rito, nakita niya ang listahan ng mga bayarin at kailangan para sa school niya. Sa huling pahina, may nakasulat na, "Para sa future ni Nico." Tahimik na napaupo si Nico sa loob ng jeep. Habang nakatingin sa manibela, unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Ngayon lang niya tunay na nakita kung gaano kahirap ang buhay ng kanyang ama. Nang hapon ding iyon, dumaan si Nico sa terminal ng mga jeep habang hinihintay ang balita tungkol sa ama. Tahimik siyang nakaupo sa isang upuan nang lapitan siya ng matandang driver na matagal ng kaibigan ni Mang Mario. "Anak ka ni Mario, di ba?" Tanong nito. Tumango si Nico. Umupo sa tabi niya ang matanda at napabuntong hininga. "Napakasipag ng tatay mo," sabi nito. "Minsan nga, nilalampasan na lang niya ang tanghalian para madagdagan ng kita. Gusto niya daw madagdagan ang baon mo." Tahimik na nakinig si Nico. Kapag may gusto ka raw o kaya naman project sa school, todo pasada agad iyan kahit masakit na ang likod niya. Parang unti-unting bumigat ang dibdib ni Nico sa bawat salitang naririnig niya. "Alam mo, dugtong pa ng driver, ikaw ang pinakamalaking pangarap ng tatay mo." Biglang naalala ni Nico ang mga panahong nagalit siya dahil hindi agad nabibili ang gusto niya. Naalala rin niya kung paano niya ikinahiya minsan ang trabaho ng ama. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya namalayang sobra na palang nagsasakripisyo si Mang Mario para sa kanya. At ngayon, saka lamang niya tunay na naintindihan ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, unti-unti nang gumaling si Mang Mario at nakalabas na rin ng ospital. Masaya si Nico nang makitang muli itong nakangiti. Kahit halatang mahina pa rin ang katawan nito. Pag-uwi nila sa bahay, napansin agad ni Mang Mario na parang may nagbago sa anak. Hindi na ito mainitin ang ulo, hindi na rin ito humihingi ng mamahaling gamit. Tuwing umaga, si Nico na mismo ang naghahanda ng tubig at gamot ng ama bago ito umalis. Minsan, tinutulungan pa niya itong maglinis ng jeep. Tahimik lang si Mang Mario ngunit halatang natutuwa. Isang gabi, sabay silang kumakain ng simpleng hapunan. Habang nagsasandok ng kanin si Mang Mario, biglang nagsalita si Nico. "Pa," napatingin ang ama. "Salamat po." Sa lahat, natahimik si Mang Mario. Bahagya siyang ngumiti bago marahang tumango. Hindi na kailangan ng mahahabang salita. Sa gabing iyon, mas naging magaan ang pakiramdam nilang mag-ama. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muling naging malapit ang kanilang loob sa isa't isa. Lumipas ang mga linggo. Mas lalo pang nagsikap si Nico sa kanyang pag-aaral. Mas naging seryoso siya sa mga assignments at proyekto. Tuwing may libreng oras, tinutulungan niya rin si Mang Mario sa pag-aayos ng jeep bago bumiyahe. Hindi na rin siya naiinggit sa mga kaklase niyang maraming mamahaling gamit. May mas mahalaga na siyang natutunan. Isang umaga, habang sakay siya ng jeep ng ama papunta sa paaralan,
Tahimik niyang pinagmamasdan si Mang Mario na masayang bumabati sa mga pasahero. Kasya pa sa likod. Ingat po sa pagbaba. Pareho pa rin itong masayahin kahit pagod. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ni Nico rito. Hindi na lamang niya nakikita ang isang simpleng jeepney driver. Nakikita niya ang isang amang handang ibigay ang lahat para sa pamilya. Isang tunay na bayani. Bahagyang napangiti si Nico habang nakatingin sa ama. Balang araw, gusto rin niyang masuklian ang lahat ng sakripisyong ginawa nito. At habang umaandar ang jeep sa maingay na kalsada, dala ni Nico ang bagong pangarap. Ang maibigay naman ang magandang buhay para kay Mang Mario. Hindi madaling makita ang mga tahimik na sakripisyo ng ating mga magulang dahil madalas ay ngiti lamang ang ipinapakita nila kahit pagod na sila. Kaysa magreklamo sa mga bagay na wala tayo, matutunan sana nating pahalagahan ang pagmamahal, hirap at pagsisikap na naibigay at patuloy na ibinibigay ng ating mga magulang. At anumang marangal na trabaho ay dapat ipagmalaki, lalo na kung ginagawa ito para sa pamilya. Kung narito pa ang iyong mga magulang, malaki na yung pagpapala. Huwag mong sayangin ang pagkakataong magpasalamat para sa lahat at iparamdam ang pagmamahal sa kanila. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.